Magandang araw po mga ka-TH. Gusto ko pong i-share sa inyo itong mga nandito sa akin ngayon. Ito lang yung ipapakita ko sa inyo. Ito po mga ka-TH ay sabi nila na ano daw, parang diamond. Pero sa totoo lang, siguro kung marunong kayong mag-research, research nyo na lang sa Google para may idea po kayo mga ka-TH. Ang bagay na ito ay kaya niyang putulin itong bote kasi masyado siyang matalim mga ka-TH. Yan po. Yan. Masyado siyang matalim. Yan. Kung mapapansin nyo, ito mabibiak talaga yung bote. At ito namang ito po yung ng Hapon, yung nila, yung sombrero panahon po ng giyera. Ito po yung ginagamit nila nung World War II mga ka-TH. Ginagamit po nila ito nung World War II mga ka-TH. So ito ay makapal, pero nung nakita natin ito, na siya talaga, parang may damage na siya talaga. Tapos dito, ito damage talaga ito, kinalawang. Pero sa tingin ko, itong butas na to ay sa tingin ko ay tinamaan po yan ng bala. Siguro yung may-ari nito ay dumapa siya tapos binaril, kaya siguro natamaan itong bala mga ka-TH. Po, papakita ko sa inyo ang tumutulong din sa atin upang ma-discover yung lahat ng mga hinahanap natin ay ito pong Yamashita, General Yamashita Dream Book, How to Successfully Find Hidden Treasure in the Philippines. Galing po ito sa labas ng bansa, kaya malaking tulong po ito sa ating treasure hunting adventure po mga ka-TH. Malaki po siyang tulong dahil nga po dito natin nalalaman kung ano yung mga kahulugan ng mga marker na ating nakikita sa mga bato na naka-engrave mga ka-treasure hunter. So nandito lahat yung kahulugan, at kaya nga yung mga dyan, yung mga nagtatanong bakit alam ko daw yung mga kahulugan, kasi nga po may sinusunod tayong marker. Ito po ay black obsidian, hindi po siya diamond. Yung may alam, kung makakita kayo ng ganito, black obsidian po ito, hindi po siya diamond mga ka-treasure hunter.